Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you are with us today, and we hope that you'll join us in our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Sa magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay sisimulan na po sa ating pananambahan sa Panginoon. Sa pagkakataon po ito, as we start po, pwede po bang bigyan niyo po ng high five or batian niyo yung pwede po kayong umikot at ipakita niyo po ang pag-ibig ng Panginoon. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos, nagpupuri kami, nagpapasalamat, Panginoon. Totoo na isang bagay, Panginoon, na nakakapaggalak sa aming puso. Makita, Panginoon, ang bawat isa, ang bawat ngiti, Panginoon. Ito, Panginoon, ay kagalakan sa amin. Ito, Panginoon, ay encouragement sa bawat isa sa amin. Kaya, Panginoon, salamat po, O Diyos. Salamat sa bawat isa na naririto. Panginoon, ngayong umaga, kami po ay lumalapit sa iyo, dumudulog sa iyo, Panginoon. At pinasasalamatan ka namin sa lahat ng bagay na ginagawa mo, O Diyos. Panginoon, amin pong inilalagak ang aming mga puso ngayong umaga. Hayaan mo, O Diyos, nalinisin mo ito, anumang bahid, Panginoon, na hindi karapat-dapat sa iyo, na nakikita mo upang hindi kami makatuloy, Panginoon, dun sa iyong pananambahan. Aming Diyos, pinapalitis po namin ang aming mga puso. Hayaan mo po, Lord God, na
ang nandiyan sa aming puso, Panginoon, ay pagpupuri lamang sa iyo, pasasalamat lamang sa iyo, O Diyos. Kaya po, Panginoon, alisin mo, O Diyos, anuman po kasalanan meron kami ngayong umaga, amin po itong hinihingi ng tawad sa iyo, O Diyos. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung hindi kami karapat-dapat sa iyo, sa mga naisip namin, sa mga nagawa namin, sa mga nasabi namin, Panginoon. Linisin mo ang aming mga puso, Panginoon, upang sa pagharap namin sa iyo, sa pagpupuri namin sa iyo, Panginoon, ikaw lamang, Panginoon, ang aming makita, ang iyong kagandahan, ang iyong kabanalan, Panginoon. Malaya kami makapagpuri, Panginoon, hindi maging hadlang ang ingay ng aming kapaligiran, Panginoon, o ano pa mang bagay, Panginoon, na nakakapag-distract sa aming kaisipan upang hindi kami makapanambahan sa iyo, hindi kami makapag-focus, Panginoon, sa pananambahan sa iyo, O Diyos. Lord, salamat po, Panginoon, ngayong umaga. Samahan mo po kami, Panginoon, sa aming pag-aawitan, O Diyos. Ikaw po ang maihayag, ikaw po ang magalak sa aming kalagitnaan, Panginoon. Samahan mo kami, Panginoon, kasama ng iyong mga anghel na nagpupuri doon sa kalangitan, Panginoon. Igalaw ang aming mga paa, ang aming mga kamay, Panginoon, ang aming mga tinig, Panginoon, ay maihayag sa iyo, Panginoon, kung gaano kakabuti, kung gaano kakadakilang Diyos sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat sa kagalakan, Panginoon, na patuloy na ipinagkakaloob mo, Panginoon. Maihayag namin ito, Panginoon, sa pamamagitan ng aming pagpupuri sa iyo ngayong umaga. Kumagitna ka, Panginoon. Maranasan namin, Panginoon, ang kilos ng iyong banal na Espiritu. Maranasan ka namin, Panginoon, ngayong umaga. Ipakita mo, iparanas mo sa amin, Panginoon, ang dakilang pag-ibig mo, O Diyos. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Maging sa pakikinig ng iyong mga salita, Panginoon. Sa pamamagitan, Panginoon, ng mga awitin ay paghahanda, Panginoon, upang sa pakikinig namin, malaya kami, Panginoon, maibukan namin, Panginoon, ang aming mga tainga, Panginoon, upang marinig ka namin ang iyong tinig, Panginoon, na nagbibigay sa amin, Panginoon, ng kagalakan, ng inspirasyon, Panginoon, ng encouragement, O Lord God, ng pagtutuwid, Panginoon, sa aming buhay pananampalataya, O Lord God. Ngayong umaga, hayaan mo, Panginoon, ang iyong lingkod, Panginoon, na gagamitin ay pagpalain mo. Kaya mo, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ang sumama sa Kanya. Ikaw, Panginoon, ang magsalita, O Diyos, para sa amin. Marinig ka namin, Panginoon, sa pamamagitan ng mga tinig na yan, O Lord God. And even, Lord God, sa aming pagbibigay, salamat, Panginoon, sa mga trabaho, Panginoon, sa kalakasan na meron kami, O Diyos. Lord, ito po, Panginoon, ay pagkakaloob namin sa iyo, pagbabalik lamang, Panginoon, ng kung gaano kakabuti sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya, O Diyos, hayaan mo na ang mga biyayang ito, Panginoon, na aming natatanggap, maibalik namin sa iyo, Panginoon, ng may galak sa aming puso. Maibalik namin, Panginoon, ng may pasasalamat, O Lord God. Salamat po, Panginoon. Hanggang sa matapos sa aming gawain, aming Diyos, sa iyo po namin ito pinagkakaloob. Hayaan mo, Panginoon, na ang bawat isa sa amin hindi lalabas, Panginoon, ng iglesyang ito na hindi napagpala, Panginoon, na hindi na-receive, Panginoon, yung mga blessing na nagmumula sa iyo, Lord God. Purihin ka, aming Panginoon. Purihin ka, aming Diyos. Magalak, Panginoon, ang aming puso sa pagpupuri sa iyo. Maluwalhati ka, O Lord God. Maluwalhati ka, aming Panginoon. Sa iyo ang papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus kasama ng banal na Espiritu. Amen at amen. Amen. Ayan po. Sa pag-isip po natin sa umaga, talagang hindi po tayo nawawala ng pasasalamat sa Panginoon. Amen po ba? Dahil yun pa lang ay pasasalamat na sa Panginoon. Kaya po, ang lahat po ng may buhay, ang lahat po ng may hininga, ay magpupuri po sa Panginoon sa umaga ito. Tayo po ay magpuri sa Panginoon, palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Pwede po pumawin sa Panginoon. Sabi po sa awitin, let everything that has breath, praise the Lord. Kaya po tayo po na precious sa mata ng Panginoon, magpupuri at magbibigay kagalakan sa ating Panginoon. Let's sing. Let everything that is good praise the Lord. Praise the Lord. Let
Salamat po Panginoon. Salamat po Panginoon. Patuloy po tayo umawi. Manatili po sa presensya ng Panginoon.
Salamat sa iyong presensya, Panginoon. Napatuloy na nanahan sa lugar na ito, Panginoon, maging sa aming mga puso. Lord, we speak blessing upon this place, Lord God. We speak victory upon victory, Lord God, upon this place. Whatever the desires of our heart, Lord God, in Jesus' name, magpapatupay dahil ikaw, Panginoon, ikaw, O Diyos, ikaw ang sentro nito. Hallelujah, Lord God. Papuri at pasasalamat ang ating namin sa iyo. Amen. Lord, thank you, Lord. Tayo po ngayon ay nanalangin para sa ating pagbibigay. Panginoon, narito kami muli, Panginoon, na lumalapit sa iyong paanan, Panginoon. Nagpapasalamat, Panginoon. Ang mga pasalamat nito, Panginoon, ay hindi sapat, Panginoon, sa kabila, Panginoon, ng mga pinagdaraanan namin. This past few weeks, Panginoon, ay hindi magiging hadlang, Panginoon, upang hindi kami makapagbigay sa iyo, Lord God. Nawa, Panginoon, ay patuloy mong pagpalain, Panginoon, ang buhay ng bawat isa, Lord God, sa pinagkakaloob mong kalakasan sa araw-araw, Lord God, nakagalingan, Panginoon, upang kami ay makapaghanap buhay at maging malakas na makapag-provide, Panginoon, hindi lang sa aming family, kundi, Panginoon, dito sa aming bahay, sambahan, O Lord God. Nawa ang ipagkakaloob namin ito sa iyo, Lord God, ay makita mo, Panginoon, hindi kung gaano kaliit, kalaki ang halagang ibibigay namin, kundi yung puso, yung buong puso namin na ipagkakaloob sa iyo. Ito, Panginoon, at magamit ito, Panginoon, sa paglago ng iyong mga gawain ni Lord God. Hindi lang sa Panginoon, sa mga building, kundi, Panginoon, sa mga taong maaabot nito, Lord God. Nawa, Panginoon, ay yung mga kapatiran namin, Panginoon, na hanggang ngayon, Lord God, ay ipinapanalangin kami pa rin, Panginoon, ang mga mga trabahong na naisin nila, Lord God, ay maibigay mo sa kanila, Lord God, na ipagkaloob mo sa kanila, Panginoon, yung trabaho na hindi magiging kailanman magiging hadlang, Panginoon, upang kami makapagpanambahan pa rin sa iyo, Lord God, sa mga gawain, Panginoon, sa aming pagsiserve sa iyo bilang iyong anak, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa mga biyaya mo sa aming, Panginoon. Lahat ng ito, Panginoon, ay tinataas namin sa iyo sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Good morning. Good morning. So, purihin ko ang Panginoon at I really enjoy worshiping the Lord.
Paborito ko talaga yung goodness of God. May mga songs kasi na nagiging special sa akin once na nag-minister ito. No? Huwag na matagal na rin siya, pero nung nasa Thailand ako, umattend ako ng CTTM convention na kung saan ay iba't ibang laki ang nakadalo. And the theme nung convention is the goodness of God. And talagang nag-minister yung song na ito sa akin. Lalo na yung Psalms 23 verse 6. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Kaya lagi ko siyang na-enjoy yung song na ito. So, lalaki ko muna tayo. Let's pray. Be sure na may batay doon kasi may mga makatang gustong lumabas. Okay, sige. Let's pray. Father God, karapat-dapat ka talaga sa aming pagsamba, sa mga papuri, sa mga pasalamat, dahil ikaw ang Diyos na mabuti, laging mabuti. Hindi ka, Panginoon, nagkulang, hindi ka nagpabaya, nariyan ka lagi. Ikaw yung Diyos sa tapat. Kaya sa umagang ito, Panginoon, as we look again sa the Book of Ruth, Lord, na patuloy namin binubulay-bulay ang kwentong ito na napakahalaga sa history ng buong sangka-Kristyanuhan. Kaya mo, Lord, na sa pag-aaral namin ito ay continuously ay ma-unfold yung katapatan mo, Panginoon. At hayaan mo rin, Lord, na talagang open our hearts, open our understanding, na maging teachable ang aming puso, and I allow your Holy Spirit to just freely minister to each one of us. Iba-iba po ang lagay ng aming puso, ng aming buhay. Iba-iba yung mga needs namin. Pero there's one thing, Lord God, kaya mong abutin ang lahat ng need na ito. Kaya mo, Lord, na even use me as your mouthpiece, at patuloy ka siyang magmuna lamang sa akin, Panginoon. Patnubay ng banal na Espiritu. At bigyan mo rin ako ng sensitivity sa kung ano man ang message. Though I prepare this, Lord God, yet let me be sensitive enough to speak forth, Lord, whatever you want me to say, O Lord. Salamat. At pangalan mo ang patuloy namin kinikilala sa kalagitnaan ito. Salamat po sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, last Sunday, from chapter 2 of Ruth, we have seen the unfolding of God's faithfulness. Although si Brother Diego ang preacher that time, let me share to you yung aming point na kung saan ay nag-preach ako doon sa Mother Church. So, we have seen the unfolding of God's faithfulness through His providence. Ayan. Yan yung ang point na share ko sa Mother Church. The unfolding of God's faithfulness through His providence. Nakita natin sa kwento na si Ruth ay nagpaalam sa kanyang biyanan. Pumunta siya sa bukid para mamulot nang sa gayon. Kasi start na yung anihan para may pagkain silang magbiyanan. And hindi aksidente na si Ruth ay napunta sa bukid na kung saan ang may-ari ay si Boaz na isang mayaman at nagalang-galang na tao at malapit na kamag-anak ni Elimelech. And we also see the unfolding of God's faithfulness through God's protection. Kasi nung malaman ni Boaz na siya pala si Ruth na manugang ni Naomi, ay sinabihan agad si Ruth na huwag pupunta sa ibang bukirin. At doon na lang sa bukid niya mapalagi para siya maingatan. Kasi those period of times, alam naman natin, ang
panahon ng Ruth ay panahon ng Judges, na whatsoever na gusto ng taong gawin ay thinking nila tama ito. So there are some prostitution habang namumulot ay sinasalbahe sila ng mga may-ari. So nakita natin yung kanyang protection at sinabihan din ni Boaz ang kanyang mga tao na huwag gagalawin si Ruth. Kaya kita natin yung protection ng Lord through Boaz kay Ruth. Then another thing, with that ay yung provision ng Lord. Kasi sinabihan ni Boaz yung mga nagsisipag-ipon ng palay na huwag babawalan si Ruth, bagkos ay mag-iwan ng mga ukay para mas marami siyang mapulot. At bukod doon ay pinakain si Boaz hanggang matapos ang anihan ay nanatili na doon namumulot si Ruth at nakapag-provide ng pagkain nila ni Naomi through Boaz generosity and kindness. Kaya naalala nyo nung sabihin saan nagulat siya kasi kalahating sako yung bitbit niya, no? Nung una niyang pamumulot. Kaya nagtaka si Naomi saan ka nabulot. And dahil kakaiba. And because of that, ay nakita ni Naomi na talaga ang Diyos ang nag-ingat sa kanyang manugang. So, lahat ng ito, this speaks all about that God really cares. So, alam natin yung kwento nung una na umalis, Umalis si Elimelech, pumunta ng Moab kasi may tagutong sa Bethlehem. But then, after na mamatay doon sa Moab, namatay ang asawa niya, pagiging yung dalawa niyang anak na nakapag-asawa, at nalaman niya na binibless na ng Lord ang Bethlehem kaya sila ay umalis. So, that's how the story goes. So, ngayon, nasa chapter 3 tayo. Then, with this, wala ako. Ito problema sa atin. Okay. So, si Naomi at si Ruth ay andun yung provision ng Lord nung time ng anihan. So, natapos na yung anihan. So, it's just a short-term provision. And nakita ni Naomi, mayroon silang long-term problem. Siyempre, tapos na anihan, ano na yung next? So, who is going to take care of them? Sino mga ngalaga sa kanila? Sino yung magpuprovide sa kanila kasi tapos na nga yung anihan? At sa pamagitan ni Boaz ay na-provide yung kanilang pangangailangan momentarily, but their long-term prospects for life still appear vague or unstable. Walang stability. So, kaya si Naomi ay gano'n ang pagtanaw niya that moment. Kaya mapapasin natin, magandang mag-isip si Naomi, forward-looking. So, tapos ng anihan, maaari meron pa silang naipon doon sa kanyang lalagyan. Sibada. Pero how about yung future? So, di ba ganyan din tayo minsan, lagi tayong forward-looking. Pero sabi ni Lord, sapat ang bawat araw, para tayo mag-alala. So, may pagka-Naomi tayo, So, very short-sighted tayo minsan sa mga plano ng Diyos. Pero ang Diyos ay laging may magandang plano para sa bawat isa sa atin kasi siya ay mabuti. Ang kailangan natin talaga ay magtiwala at kilalanin na siya ang ating Diyos na continuously working in us and through us. So, kaya may question ako dito. Natuto na kaya si Naomi sa karanasan nila ng lisanin ang Bethlehem nung magkaroon ng tagutom doon at pumunta ng Moab? What do you think? Natuto kaya siya? What do you think? Sabi ni Ate Lalig, yes. Okay, makikita natin ito sa kwento ngayon. So, ipagpapatuloy po natin yung story ng Magtiyanan with Boaz. Today, we will continue to look at the unfolding of God's faithfulness sa life nila Naomi, Ruth, at Boaz. So, let's start at Naomi's plan. Diba, sabi ko nga sa inyo, nag-iisip siya. So, paano na yung susunod ng mga araw? Kaya isang araw, sinabi ni Naomi kay Ruth, anak, gusto kong makapag-asawa ka na para sa ikabubuti mo.
Natatandaan mo ba si Boaz na kamag-anak natin? Na ang kanyang mga utusang babae ay nakasama mo sa pagtatrabaho? Alam mo, magkikake siya ng sibada mamayang gabi. Kaya maligo ka, magpabango, at isuot ang pinakamaganda mong damit. Pumunta ka sa giikan, pero huwag nang magpakita sa kanya hanggang sa makakain at makainom siya. Kapag matutulog na siya, tingnan mo kung saan siya ihiga. At kapag tulog na siya, puntahan mo at iangat ang kumot sa paanan niya at doon ka mahiga. At sasabihin niya sa iyo kung ano ang gagawin mo. Sumagot si Ruth, gagawin ko po ang lahat ng sinabi ninyo. Okay, look at this. Sa picture na ito, si Ruth ay estranghero sa Israel. Hindi niya alam yung mga kustumbre, mga traditions, doon. Pero, on the other hand, yung plano ni Naomi, saan ba ito nakabase? Nakabase ito sa tradition and kultura ng Israel. Kaya, the way na mag-utos, yung plano ni Naomi ay umaayon sa plano ng Diyos. But, Naomi needs wisdom how to execute it. With Ruth, na isang estranghero, at mahal niya ang kanyang manugang na ito. So, kaya titingnan natin ito. So, with that context, ay gusto ko na sundan nyo lang yung kwento. So, the first time we heard the name of Boaz was in chapter 2. Sa Ruth 2:1, sabi doon, and Naomi had a kinsman of her husband's. English yung ginamit ko para yung kinsman ay umangat. Kasi ang title po ng message natin ngayon is The Kinsman Redeemer. Okay. So, doon natin unang nakita o nabasa yung pangalan ni Boaz. And Naomi had a kinsman of her husband's, a mighty man of wealth, of the family of Elimelech, and his name was Boaz. So, he was addressed, si Boaz ay in-address as kinsman or relative ni Elimelech. Kasi sa Tagalog yun ay kamag-anak, yung kinsman. So, ang description dito, he is a mighty man of wealth, mayaman po siya. So, kaya nga, mahalaga na tanawin muna natin kung ano ba yung tinatawag. Kasi dito, the kinsman redeemer ay in the name of Boaz yun, sa katauhan ni Boaz. So, tanawin muna natin kung ano po ba yung kinsman redeemer na tinatawag natin para maunawaan natin yung mga susunod pa na kwento. So, yung Book of Ruth, ang hinuturo po nito yung concept kung ano yung kinsman redeemer. Later, mababasa natin lalo na doon sa chapter 4. Though hindi po natin muna tatalakayin yung chapter 4, pero nag-speak na po kasi dito yung word ng kinsman. So, yung name for a kinsman redeemer was Goel or Levirate, which means redeemer or reclaimant. Pwede niyang i-redeem yung widow, orphan, or estate. At to be a kinsman redeemer, merong mga qualifications na kailangan i-meet. Una, sabi niya, kailangan related siya to the individual that needed redeeming. So, yun, dapat kamag-anak siya, malapit na kamag-anak ng individual, yung tao na kailangan niya tubusin. And the kinsman had to be free or single. Okay? Then, the kinsman had to pay the price of redemption. May presyong katapat yun. Kasi i-redeem mo siya, kaya meron pong presyo na kailangan niyang bayaran. The redeemer o the kinsman had to be willing. Dapat willing din siya to pay the price. The kinsman had to be prepared. And pang isa, bukod doon, dapat ready siya to marry the widow. He was responsible to carry on the family name by marrying a childless widow. And it happened, si Ruth ay isang widow na walang anak. Okay. So, now let's proceed sa story.
So nakita po ni Naomi yung generosity ni Boaz toward Ruth. Di ba, yun yung diniscuss sa chapter 2. Na very generous and gracious than the law required. Dahil nga doon sa kalahating sako ang una niyang naiuwi, and that's something. Kaya alam ni Naomi na yung pinuntahan na bukid ni Ruth ay napaka-generous. Then, kaya tinanong niya kung sino siya. And nung ma-recognize niya na si Boaz pala ito, si Boaz is a family redeemer. Kaya nagkaroon po siya ng plano o ng idea. At nakita po kasi ni Naomi yung magiging kalagayan ni Ruth in the future. Kasi at that time, matanda na po si Naomi. At later, pag siya namatay, may iwanan niya si Ruth na estranghero. Nakikita niya kung ano magiging kalagayan. Na once siya namatay, there will be no hope at all for Ruth. Either, siya po ay babalik sa Moab. Pero, dahil siya ay foreigner, at sinabi niya, Diyos mo, magiging Diyos ko, saan ka nakatira, doon ako titirahin. Di ba? Ganun yung kanyang declaration ng chapter 1. So, kaya ang concern ni Naomi, sinabi niya, ano sabi niya kay Ruth, anak, gusto kong makapag-asawa ka na para sa ikabubuti mo. Sa English translation ay mas maganda. So, sabi ni Ruth ay ganito. Naomi says her concern is that it may be well with you. Yung si seeks rest for Ruth. Sa translation ng English ay kakaiba. Yung rest na tinatawag dito, hindi ba sa mga magsisipag-asawa, mayroon tayong term dito, uy, lalagay na siya sa tahimik. Tama? That's it. Ito yon. Kaya nga, what does Naomi mean when she says she seeks rest for Ruth? So, ibig sabihin nito, finding her a husband under whose protection would guarantee her safety and security in Israel. So, di ba, mayroon palang katapat dito sa atin, ilalagay na siya sa tahimik. That's how we say it sometimes. Okay. So, ibig sabihin, ang concern ni Naomi kay Ruth ay yung kanyang well-being, na ibig sabihin, sa word ni Naomi, this is her way of taking care of Ruth, who has been such a faithful daughter-in-law. At ang kanyang plano, ihanap siya ng family redeemer. And it happened, nakilala nito si Boaz. So, ganun po tumakbo yung istorya. Kaya, dahil nakita niya si Boaz, napaalalahanan siya na mayroon palang family redeemer. Dahil malapit siya kamag-anak ni Elimelech. So, it is becoming a part of God's chosen people officially and by law through marriage to Boaz. So, legal. Ayan. So, kaya makikita natin. So, Naomi says that she needs to come up with a long-term solution for Ruth. Ruth needs a husband. Now, makikita natin ang next step. It sounds like the most unusual plan. Parang very assertive ang approach na itinuturo ni Naomi kay Ruth, Sige, tingnan natin. Una, anong bili ni Naomi kay Ruth? Naomi tells Ruth to wash and anoint herself. Sa Tagalog nga natin basahin, sabi, kaya, di ba, ang sabi niya, alam mo, mag-iiik siya ng sibada mamayang gabi, si Boaz. Kaya, pwede yung, medyo mainit dito. Okay, kaya ang sabi niya, dahil mamayang gabi magigiik si Boaz ng sibada, sabi niya, maligo ka, magpabango ka, isuot ang pinakamaganda mong damit.
Tapos, ano sabi? Pumunta ka sa iikan. Huwag kang magpapakita sa kanya. Hayaan mo matapos siyang makakain at makainom. Kapag natutulog na siya, tingnan mo kung saan siya nakahiga. That time kasi, hindi sa mga tulugan talaga matutulog sila. Kasi uso yung nakawan. Pagka panahon na yun, kaya kailangan niya bantayan yung iik na sibada. Kaya sabi sa kanya, kapag matutulog na siya, tingnan mo saan siya hihiga. At kapag tulog na siya, puntahan mo, kasi malamig yun. Yung kumot ay hanggang paa. Di ba? Tayo, pagka nawala na yung kumot, lumalamig yung paa, nagigising tayo. Then, babangon para ayusin ulit yung kumot. Puntahan mo, ingat ang kumot sa paanan niya. At doon ka mahiga. Then, pag nagising si Boaz, kasi siyempre, lalamig yung paa niya, malalamig yan, kasi doon siya mahihiga. Sasabihin niya kung ano gagawin mo. Ano sagot ni Ruth? Gagawin ko po lahat ng sinabi ninyo. So that's how the story goes. Parang unusual, ano? Pero alam niyo po ba kung ano ibig sabihin nun? Naomi now is seeking security for Ruth through a kinsman, redeemer, and he is Boaz. And alam ni Naomi that Ruth could best be taken care of if she was married. So, she suggested that she appeal to Boaz for marriage. Siya yung mag-a-appeal. So, kaya nga Naomi hoped that her daughter-in-law would find rest and security in the home of a new husband, which is her kinsman redeemer. A place of rest and security ang hinahanap ni Ruth at ni Naomi kay Ruth. Kaya nga Naomi's plan is to secure the future of Ruth through a kinsman redeemer through Boaz. Ayan. So, kaya nga, that's how Naomi instruct Ruth how to petition. Actually, yung instruction ni Naomi kay Ruth is how to petition Boaz to exercise his responsibilities as her kinsman redeemer. Okay, now let's continue. Tingnan natin. Kanina, nakita natin yung plano ni Naomi. Now let's go sa pagsunod, Ruth's obedience, sa 3:6-9. Actually, makikita po natin, hindi alam ni Ruth yung kung ano itong lahat ng ito na pinagagawa sa kanya-kanyang in-law. Hindi niya alam. Kaya basahin natin. Kaya pumunta siya sa giikan para gawin ang lahat ng sinabi sa kanya ng biyanan niya. Nang matapos kumain at kuminom si Boaz, gumanda ang pakiramdam niya, nahiga siya sa tabi ng buntong ng sibada para matulog. Dahan-dahan lumapit si Ruth at inangat ang kumot sa paanan niya at doon ay nahiga roon. At nang maghahati kami na ay nagising si Boaz at nang nag-inat siya, nagulat siya na may babaeng nakahiga sa paanan niya. Nagtanong si Boaz, "Sino ka?" Sumagot siya, "Ako po si Ruth. Isa po ako sa malapit niyong kamag-anak na dapat niyong pangalagaan. Look at that. Takpan niyo po ako ng damit ninyo para ipakita na pakakasalan at pangangalagaan niyo ako." So that's a request coming sa isang byuda ni Elimelech. At may responsibility ang kinsman redeemer to do such thing. Kaya nga, katulad na sabi ko kasi kanina, in essence, Ruth is proposing marriage to Boaz. She is asking that he step in and take her as his wife and to continue the line of Elimelech's son, Malon, yung deceased husband ni Ruth, through her. So, Ruth 3:5-6 says, and she replied, tingnan niyo po ano,
yung obedience ni Ruth sa biyana niya. Hindi ba? Kung kayo ba yun? Hindi ba kayo magsasecond doon? Parang ang baba naman ng aking magiging kalalagayan. Di ba? Parang ganun, proposing marriage. Pero alam nyo, that's the law. Alam ito. Kaya, tingnan nyo po. Ruth 3:5-6 sabi, and she replied, all that you say I will do. So she went down to the threshing floor and did just as her mother-in-law had commanded her. Does obedience pay? Yung hope, kanina si Naomi may faith siya. May hope siya about the future of Ruth because nakita niya si Boaz as kinsman redeemer. And he planned it well, and Ruth obeyed everything. So, let's continue. So, Ruth does exactly as she was told to do by Naomi. Nung magising si Boaz at sinabi, sino ka? Sinabi niya, ako si Ruth. Ang ganda ng pagkaka-wording niya. Ako po si Ruth. Pero sa ibang translation, mas simple. I am Ruth, your servant. There's humility. Spread your wings over your servant, for you are a redeemer. Mas maganda yung pagkaka-translate ng English. Kaya makikita po natin dito na yung idea na ito ay talagang idea ng Biblia doon sa Old Testament para manatili ang lahi, hindi mabubura. So kung nagbabasa kayo ng Old Testament, how many times namamatay yung susunod na lalaki ang siyang makikipag-asawa doon sa susunod, sa byuda. Sa ganun yung linya, nito ay manatili. Now, Ruth is requesting Boaz to provide for her through marriage as seen in the symbolic act of putting his cloak over her. Kaya yung request ni Ruth, takpan niyo po ako ng damit niyo para ipakita na pakakasalan at pangangalagaan ninyo ako. Ayan. So, now, let's look at Boaz's response sa request ni Naomi. Sabi, Ruth does exactly as he was told to do by Naomi. Kung ano yung sinabi ni Naomi sa kanya, ginawang lahat ni Ruth. Now, let's look at Boaz's response in verses 10 to 15. Sinabi ni Boaz, anak, pagpalain ka nawa ng Panginoon. Ang katapatan na ipinakita mo ngayon sa pamilya mo ay mas higit pa sa ipinakita mo noon. Sapagkat hindi ka humabol sa mga binata, mayaman man o mahirap. Kaya huwag kang mag-alala, anak. Gagawin ko ang lahat ng hinihiling mo dahil alam ng lahat na kababayan ko na mabuti kang babae. Totoong malapit mo akong kamag-anak na may tungkulin pangalagaan ka, pero mayroon ka pang mas malapit na kamag-anak kaysa sa akin. Manatili ka rito ng magdamag at bukas ng umaga ay malalaman natin kung gagampanan niya ang tungkulin niya sa iyo. Tingnan niyo yung word na tungkulin. Alam ni Boaz yun. Kung papayag siya, mabuti, pero kung hindi, look at this word. Isinusok pa ako sa buhay ng Panginoon na gagampanan ko ang tungkulin ko sa iyo. Sige, dito ka muna matulog hanggang umaga. Kaya natulog si Ruth sa paanan ni Boaz hanggang sa mag-umaga. Pero madilim-dilim pa ay bumangon na si Ruth para hindi siya makilala dahil ayaw ni Boaz na may makaalam na pumunta si Ruth doon sa kiikan niya. Sinabi ni Boaz kay Ruth, dalhin mo rito sa akin ang balabal ko at ilatag mo. Nilatag ito ni Ruth at nilagyan ni Boaz ng mga 6 na kilong sibada at ipinasan kay Ruth at bumalik si Ruth sa bayan. So, what is Boaz's response? Pinuri niya si Ruth. Pinuri niya si Ruth.
He considers yung act ni Ruth a display of faithfulness and great loyalty. Ruth is choosing what is godly, not what is convenient or what may be her own desires. Look at this, guys and girls, single ladies and single boys. Ruth is choosing what is godly, not what is convenient or what may be her own desires. Ruth could marry another man, a younger one, kasi may edad si Boaz sa kanya. Ruth could marry another man, be cared for, and live happily ever after. But Ruth is asking Boaz so that Naomi's lineage would remain intact and provision and care can be given to her. Pag naghanap kayo ng partner, be sure, rerespetuhin ang inyong magulang. Mamahalin ang mga biyanan. Alam niyo ba na ang Israel ay para Pilipinas sa mga culture? Sabi, pag nag-asawa ka ng buong pamilya. Kaya take note, ha? Ang biyanan niyo ay Kristiyano. Kaya, one na i-consider nyo, kahit Kristiyano ang boyfriend or girlfriend nyo, dapat nyo i-consider magiging yung biyanan nyo. Kasi, para sa ganun, yung biyanan ay naiintindihan nyo ba ibig sabihin, mga ladies and guys? So, this is one actually na itinuturo pagka merong mga tinatawag na LCM din. So, take note of that. Gusto ko yung word na ito. Na, may you be blessed by the Lord, my daughter. You have made this last kindness greater than the first in that you have not gone after young man, whether poor or rich. And now, my daughter, do not fear. I will do for you all that you ask. For all my fellow townsmen know that you are a worthy woman. So, Boaz recognizes Ruth to be a worthy woman. Ang matinong babae, matinong lalaki, mapapangasawa. Ang matinong lalaki, matinong babae, mapapangasawa. Take note of that. But, okay, there is a problem with the plan. Kasi si Boaz is not the closest relative. Ang ganda nito sa susunod, sa chapter 4. There is another who is closer, a closer family relative to Elimelech, who can fulfill the role of benefactor. Ayun. Kaya sabi ni Boaz na, ang sabi ni Boaz kay Ruth, ay sabi niya, bukas ng umaga, malalaman natin kung gagampanan niya ang tungkulin niya sa iyo. Kung papayag siya, mabuti, pero kung hindi, isinusumpa ko sa buhay ng Panginoon na gagampanan ko ang tungkulin ko sa iyo. So doon pa lang makikita natin na talagang Boaz is a gentleman. He is a gentleman, And kita-kila natin yung ganda ng kanyang character. So, makikita po natin na ayaw po ni Ruth na magkaroon ng dungis yung reputasyon ni Ruth. Di ba? Kaya kailangan ay walang makaalam. Kaya nga, kung kayo may boyfriend and girlfriend, proteksyonan nyo ang isa't isa. Okay? Na walang masasabi na pangit ang in-laws nyo o sino man tao sa inyong boyfriend o sa inyong girlfriend. O kung kayo mag-asawa na, gano'n din kayo. Mas lalo nyo proteksyonan ang isa't isa. Napakahalaga nun, So, ayaw ni Boaz na yung reputation ni Ruth ay ma-damage sapagkat she's not a prostitute but a faithful and worthy woman.
Kaya, yun. And another thing, napaka-gentleman talaga niya, nung siya pa uwi na, sabi ni Ruth, ayaw niya nga send away si Ruth nang walang empty-handed para sa kanyang biyanan. Now, let's back to Naomi, 16 to 18, Naomi's confidence. Pagdating ni Ruth sa biyanan niya, tinanong siya, kumusta anak? Ikinuwento naman ni Ruth ang lahat ng ginawa ni Boaz. At sinabi pa ni Ruth, ayaw po ni Boaz na umuwi ako sa inyo na walang dala. Kaya binigyan niya ako nitong 6 na kilong cebada. Sinabi ni Naomi, maghintay ka lang anak, hanggang malaman mo kung ano ang mangyayari. Dahil hindi titigil si Boaz hanggang sa maisaayos niya sa araw na ito ang hinihiling mo sa kanya. And this chapter 3 ends in verse 18 with every one of us waiting. Gusto niyo basahin niyo na yung chapter 4. Ang ganda po. Then, ano yung magiging turnout? Ang ganda ng ending nito. Hoping na ako pa rin mag-preach. Pero, anyway, may ibang preacher. But one thing, kasi sabi lang ni Ruth, maghintay ka lang anak. Sabi niya kay Ruth, sabi ni Naomi, hanggang malaman mo kung ano ang mangyayari. Dahil hindi titigil si Boaz hanggang sa ayos niya sa araw na ito ang hinihiling mo sa kanya. So, it ends the story in verse 18. But there is one thing visible to us here. As we come to the end nitong section na ito, Naomi step out in faith, securing Ruth's future. Amen? Amen. Kaya, siguro mga in-laws, kasi dito ay biyanan na babae at manugang na babae. At parehas na silang byuda. Pero makikita po natin, Naomi step out in faith, securing the future ni Ruth. And for Ruth, she demonstrated an exemplary obedience to her mother-in-law despite a lack of understanding about Jewish culture and traditions. Ruth trusted her mother-in-law. And look at Boaz. Boaz's willingness, kasi hindi siya yung closest relative, Boaz's willingness to be a kinsman redeemer, forsaking his own selves, yung benefit, eliminate lineage. Makikita nyo ito next chapter, kung bakit tumanggi yung closest. So, each one of them step out in faith, and God sovereignly provided a favorable results for each one. So that God we serve is a faithful God. Ang ganda ng mga awit kanina. Hindi siya nagkulang. Hindi siya nagbabaya. God who gave His Son gave His best. We then can trust Him with all the rest. Meron pa ba tayong duda sa katapatan ng Diyos? Diba Romans 8, kung hindi niya ipinagkait ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, ano pa ba ang hindi niya kayang ipagkaloob sa atin? Natuto si Naomi sa kanyang buhay. At nung mag-wait siya sa Lord, pinakita ng Diyos paunti-unti that God cares for them. And nakita natin, even si Ruth, na isang Gentile, sabi niya, ang Diyos mo, magiging Diyos ko. Kita natin yung faith ni Ruth sa Diyos ng Israel. So, to close the message this morning, let's see some
messages, today's message. What we have learned from this message. So there are 3 messages that we can consider from this study of Ruth. Nakikita po natin yung character, yung main character, no? Very evidential and hoping na ma-emulate natin o maging inspirasyon natin ito. Una, God blesses the righteous or the upright people. Kahit ano ang gawin ng tao, sa isang righteous people, hindi niya kayang tumbahin ito. Nakita po natin na Ruth is described as a worthy woman in 3:11. And Boaz was described as a worthy man in 2:1. Kaya makita po natin na God blesses the righteous or upright people. Kaya huwag natin ibenta yung sarili natin. Yung ating character, yung ating attitude. Let's be a people of integrity. We need to be a people of honor, a people of honesty, a people that are upright. The way we say words, the way we do, yung manner of life natin. So, reflecting yung grace ng Lord to those people around us. So, napakahalaga po nito. So, saan man tayo tumako, nawa nga, ay let's check our character, let's check our attitude, na huwag natin pagpalit yung ating faith sa iba. The second one, na matututunan po natin dito, no, ay yung believing in the providence of God does not lead us to passivity. We want God's blessing sa life natin. Right? But having faith in God does not mean we sit back and do nothing. Hindi yung passive tayo. Nakita niyo po ba si Naomi na nag-sit back? Naomi does not sit back and hope for God to do something for her and Ruth. Instead, she does what she believes that God wants her to do, trusting that God will bless her efforts. So this is an important concept for us to consider. Believe that God is with you and will help you. So ano ibig sabihin po nito? We should know the Word of God and we should act upon the Word of God. Kasi kung hindi po ganito ang ating takuhin, malabo po tayo makarating sa finish line. Kita po natin, nung mag-act itong si Naomi, alam niya yung Word. So, gawa nga, ay mag-act tayo according to what the Word of God is saying. So, lahat ng hindi umaayon sa salita ng Diyos, iwaksin natin yan. At magpa-prosper po tayo. Di ba yun ang sabi ng Diyos sa 1:8, day and night, and you will prosper. Kaya tayo nagkakamali sa hakbang because i-ignore natin ang salita ng Diyos. Okay. Ayan, minsan may mga nagsasabi na ganito sa akin, napaka-cool ko daw. Lalo na yung sister ko, sabi niya may sinasabi na sa akin mga pangit, pinipintintahan na ako ng kung ano-ano. Di pa rin daw ako umiimik. Sabi ko, why should I? Pagpipili ko ba yung sarili ko doon sa mga sinasabi nila, alam ko naman kung sino ako sa harapan ng Diyos. So, let's follow what the Word of God is saying. Bibig nga yung enemy mo, kailangan mo mahalin, right? Then finally, we must ask ourselves, what is the basis for our life decisions? Gusto kong tanungin yung mabuti ito. What is the basis for our life decisions?
Do we walk by faith? Or do we walk by sight? So, gusto ko tanawin nyo how this chapter ends kanina, kaya ako binigyan ng diin yun. So, this chapter doesn't end with great clarity about what God is doing. Di ba? They have to wait. They have to wait. So, Ruth does not know if Boaz can become the family redeemer. Naomi does not know if she is going to be provided for either. Putting our faith in God does not mean we can see what the outcome will be. Naalala niyo si Abraham. Hindi naman niya alam kung saan yung lupang pangako. Pero, nung sinabi ng Lord, na leave your land, leave your country, leave your family, Abraham stepped in faith. Nakarating pa si Abraham doon sa lupang pangako. Nakita lang niya ito. In a distance. Sometimes, we think we should receive immediate answers to our life because we are trusting in God. Matetest nga yung faith mo sa waiting. But faith in God does not mean we know what the outcome will be. Rather, faith in God gives us hope and confidence during our dark days. Serve the Lord, walk by faith, and look for the blessings of God. Amen? So, mga kapatid, ang buhay ay hindi simple. Pero nagiging simple ito kung kakapit tayo kay Lord. Kasi nandun na sa salita ng Diyos from Genesis to Revelation what will happen. Alam natin kung sino yung Diyos na sinusundan natin. Simple lang. Huwag tayong umalis sa yapak ni Jesus. Pahaluhin. Kaya kumukulo ang buhay natin kasi pasaway tayo. Ayaw nating sundan yung lakad na gusto ni Jesus. Ang simple lang naman, di ba? Huwag kalimutan ang lingguhang pananambahan. Ano pa? Mga simpleng discipline in life. Isinet na po niya ito sa atin. Yung buhay ni Ruth, nakikita po natin ano ang naging implication nito sa kabuuang Kristyanismo. Sa 4th chapters, makikita po natin. Kung bubuksan natin ang ating Biblia doon sa Matthew chapter 1, we will see the name of Ruth, we will see the name of Obed, we will see the name of David. Ancestor ito ni Jesus. Sa linya nila dumaan yung pangako na tagapagligtas. Ano po ang legacy na tinatanaw nyo balang araw? Ayan. Paging pamilya ang naririto. Bubuo ng pamilya. Anong legacy ang gusto nyo iwan? Kaya sa umanong ito, alalahanin lang natin yung buhay ni Naomi. Step out in faith, secure Ruth's future, and bilang manugang, nagtiwala si Ruth sa kanyang biyanan, and show obedience no matter what. And then Boaz, even hindi siya yung closest redeemer, kinsman redeemer, and he is willing to do such thing, forsaking his own benefit. And what happened? God sovereignly provided a favorable result to each one. At tuloy-tuloy na po yung blessing. Hindi na ito huminto. Mga kapatid, the Lord is faithful. He never fails.
never fail us. May mga simple na bagay na the Lord is teaching me nitong mga nagdaang araw. Alam ng Lord ang puso ko. And I just act in faith. I want to help. I want to provide. Bumaba na po ako sa national office as national director. And at ngayon ay 3 church ang aming tinatanaw. But hindi pa rin ako accepted sa mga trabaho doon sa national. Kaya, yet mga simple things, whenever the Lord spoke to me, I just act on it. Not thinking what will, yung bang pag sinabi ng Lord, wala akong agam-agam na gagawin ko ito. To the point na hindi ko tinatanaw what will, ano yung nangyayari sa akin, ano yung may iwanan sa akin. So I just do what I need to do. Pero nakikita ko, hindi nagkulang ang Panginoon. IGM conference, youth conference, ito lang week na ito, and there are 11 delegates coming from SPC na tinatanong ko sana kahit 2 meron dito, pero hindi sila okay. And 7 of them are students at hindi rin welcome mga family. And my heart desires to help these delegates. 2,500 ang registration fees. And nakakatuwa, more than enough, nag-provide the Lord. And even sa naso po ay may mga need na kailangan din akong tanawin. Yung allowance ko sa national, tinatimes ko, ito dito at saka sa naso po, wala na ngayon. Pero, I still share, hindi tithes yung offering yun, pero the same amount yung binigay ko. Pero nakakatuwa, marami akong expenses sa buhay. Kasi, bumili ka lang ng gamot for 10 days, yung 8,000 mo, wasak na yun. Alam ni Jay ko yan, siya kasi bumibili yan. Si June, inutusan ko hapon, just for 10 days lang yun, 8,000 binigay ko, binalik sa akin, bondi na lang. So, ganun matindi yung mga gastusin ko. Pero, suddenly last time, pero hindi ako nag-aalala. Last night, biglang may nag-pop up sa Gcash ko, 5,000. Sabi ko, saan galing to? Walang pangalan. Ang nakalagay lang, New Year. So I'm thinking, kanino galing to? May nag-pop up sa mind ko, tapos may message ko. Sabi ko, ikaw ba nagbigay nito? And then sinabi niya, yes. That's how the Lord worked. Kaya napalitan yung aking yung mga ginastos. Kaya, mga kapatid, hindi nagkulang ang Lord sa buhay ni Naomi. Inisip niya ang Moab ang magbibigay sa kanya ng provision. Hindi niya nakita sa kahit saan ka pumunta, ang great provider ang Lord. Ang great protector ay ang Lord. Ang tunay na nagmamalasakit sa atin ay ang Lord. Kaya nga, the God who gave His Son, gave His best. We then can trust Him with all the rest. Amen? Manalangin po tayo. Hallelujah. When we think of your faithfulness, Lord, kulang ang aming isipan to comprehend it, Lord. Beyond words,
beyond our imagination. You can do all things, even the impossible things in our minds. Panginoon, salamat sa katapatan mo. Salamat sa kabutihan mo. Sa mayamang biyaya mo, Lord God. Higit kay nino pa man, ikaw ang tunay na nagmamalasakit sa amin. Ikaw ang nagmamalasakit sa iyong iglesia. Ikaw ang nagmamalasakit sa mga kapitbahayan namin. Sa pamilya namin, Panginoon. Kaya nawa nga bilang mga anak mo na tinubos, tulungan mo po kami gawin ang kalooban mo. Pagtiwala sa iyo, Panginoon. Sundin ang kalooban mo. Kaya Lord God, na ang buhay namin ay talagang lubusan namin isuko sa iyo. At ipagamit para sa iyo. Alam po namin may plano ka sa iglesia sa dakong ito. Kaya ano yung commitment namin sa iyo ay patuloy mong i-cultivate. Even katulad ni Ruth, di niya naunawaan ang mga bagay-bagay, dahil sinabi ng kanyang biyanan. At kinikilala niya ang kanyang biyanan na lingkod mo. Sumunod siya ng walang agam-agam. Lord, help us to read your word. Help us to meditate on your word. Help us to obey your word. Upang sa ganon, Lord, maganap namin ang naisin mo. May plano ka sa bawat isa sa amin sa lugar na ito. Tulungan mo ang bawat isa na maging, Lord, alulot ng pagpapala. And I pray, Lord God, ikaw magpapala ng iyong iglesia sa katuparan. You own everything. You own everything, Lord God. Kaya hawakan mo ang iglesia ito. In the future, we will see your blessings after blessings as we learn to obey and hear you. Lord, pagpalain mo, Lord God, ang bawat isa sa oras na ito. Sa bawat kamay na hawakan nila, Lord God, ang pagpapala mo ay mag-overflow. Sa mga trabaho nila, Lord God, hayaan mo magsipag-excel sila. Hayaan mo na mula sa kapunuhan ito, ikaw ang magyayaman ang kanilang mga tinatangkilik upang pagpalain nila ang iyong iglesia, Lord God. Kaya sa pansamantala namin pagtatapos sa oras na ito, pabayaan mo, Lord, ang bawat isa sa amin ay patuloy na tanggapin ang pag-ibig mo, Diyos Ama, ang biyaya mo, Panginoong Jesus, at ang patnubay mo, Banal na Espiritu. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagsamba, pasasalamat. Kung aming dalangin, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng si Jesus, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless everyone. Announcement lang po, bago ko makalimutan, Sunday, first Sunday po, not this Sunday, first Sunday, yung pong founder ng Christ in the Philippines, si Pastor Harold Maclugan, ay siyang speaker natin. So, joint service po kayo doon po sa Mother Church. Actually, first time ko po siya mamimit. For a long, long time, ewan ko kung sila Ate Beth ay nakita niya in person
Ayun, sila Ate Lily, ayan. Ayun. Ayun, si Pastor Harold Magbugal ay darating. And at magkakaroon po. I-house po namin ito ng 3 ng gabi. Then speaker siya ng Sunday 9 a.m. 9 a.m. ito. Tapos 5, susunduin siya ni Bishop Bert Colasaga para sila naman ang makapag-minister naman siya doon. So, 9 a.m. po and joint service po tayo that time. So, one service lang po ang ginawa rin po namin. Then, baka makasama po rin natin yung upper Bigutan. I need to talk to them as well. So, wag po kayong malik para may upuan kayo. 9 a.m. po yun. Okay, God bless everyone. So, batian po muna tayo. Si Daisy pala ang ay, yan ako.